Napunta ka sa isang di pamilyar na tahanan sa ibang mundo. Ang huli ninyong pagkain ay walang awang kinuha. CGL. Ang dating may-ari ng katawan mo, dahil lang sa isang mahinang reklamo, CGL. Ay walang awang binugbog hanggang mamatay. CGL. Para hindi ka mamatay sa gutom, CGL. Wala kang nagawa kundi ang hawakan ng mahigpit ang iyong carrot. CGL. At buong tapang na pumasok sa kabundukan para mangaso. CGL. Habang papasok ka sa kabundukan, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Isang nag-iisang lobo ang buong bagsik na dumamba sa iyo. Ginamit mo ang iyong buong lakas upang labanan ang mabangis na lobo sa isang matinding pagtutuos. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay matagumpay mong napatay ang nag-iisang lobo. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Bigla kang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ang kakayahang lumakas sa bawat pagpatay. Ding! Isang mabangis na lobo, napatay. Nakatanggap ka ng 10 slaughter points. Maaari itong gawing 100 libra ng lakas. I-convert. Umalingaw-ngaw ang boses ng system sa iyong isipan. I-convert. Sabi mo nang walang pag-aalinlangan. Pagkasabi mo pa lang noon, isang mainit na enerhiya ang biglang damaloy sa iyong katawan. Kasunod nito, malinaw mong naramdaman ang pagdagdag ng iyong lakas. Binitiwan mo ang mahigpit na pagkakahawak sa lobo. At dahan-daang tumayo mula sa ibabaw nito. Pagkatapos ay malakas mong sinipa ang lobo. Nang makita mong unti-unti nang naninigas ang katawan nito, saka mo lang nakumpirma na talagang napatay mo na ito. Yumuko ka at itinaob ang lobo. At nakita mo ang isang butas na puno ng dugo sa tiyan nito. Ipinasok mo ang iyong kamay. At may nakapak ang isang matigas na bagay. Kinurot mo ito gamit ang dalawang daliri. At malakas na hinayla. Ang talam ng carrot na nababalot sa dugo ng lobo ay lumitaw sa iyong kamay. Ang carrot na ito ay gawa sa bakal. Kailangan lang palitan ng hawak ang kahoy at magagamit pa rin ito. Kaya naman, hindi mo ito basta nalang itatapon. Ginamit mo ang putik at mga tuyong damo sa lupa. Para maingat na panasan ang mantsa ng dugo sa talam ng carrot. Pagkatapos, isinukbit mo ito sa iyong baywang. Agad mong binuhat ang lobo at ipinasan sa iyong balikat. Ang lobong ito ay may bigat na hindi bababa sa 50 gin. Pero habang pasan mo ito sa bako-bakong daan sa bundok, ang iyong mga hakbang ay nananatiling matatag. Hindi ka nakakaramdam ng kahit kititing na pagod. Dahil dito, lalo kang nakumbinsi na hindi imahinasyon lang ang narinig mong system notification kanina. Totoong lumakas ang iyong puwersa. Kasabay nito, nabigyan ka rin ng pag-asa na patuloy pang lumakas. Pasan ang patay na lobo. Hindi ka umuwi. Sa halip, naglakad ka patungo sa bayan ng Hu na 8 li ang layo. Plano mong ibenta ang lobong ito para ipambili ng bigas at matugunan ang kagyat na pangangailangan ng iyong pamilya. Sa palengke ng bayan ng Hu, may isang tindahan na bumibili ng mga produktong galing sa bundok at mga huling hayop. Pumasok ka sa tindahan at inilapag ang lobo sa ibabaw ng banag. Nang makita ng matandang may-ari ang lobo, nabigla siya nang malaman niyang ikaw, isang binatilyong nasa 16 o 17 taong gulang. Ang pumatay dito ng mag-isa. Hindi niya mapigil ang humanga at paulit-ulit kang purihin. Tinimbang ng matandang may-ari ang lobo at sinabing may bigat itong 57 gin. 15 wen kada gin. Sa kabuuan, 855 wen. Sumang-ayon ka sa presyo, at nagpasya kang ibenta na ang lobo. Nang mga sandaling iyon, nakakita ka ng ilang sandatang pangangaso na nakadisplay sa tindahan. Kaya't nagtanong ka tungkol sa presyo ng isang sibat na may pulang borlas. Maghiliw na ipinaliwanag ng matandang may-ari. Ang talam at dulo ng sibat na ito ay parehong gawa sa pinatigas na asero. Napakatalas ng dulo nito, at ang puting kahoy na katawan nito ay may habang mahigit 2 metro. Ang presyo ay 200 wen. Para sa iyo, kahit na medyo magaan ang sibat, pwede na itong pagtiyagaan sa ngayon. Kaya nagpasya kang bilhin ito. Pagkatapos, nakakita ka rin ng isang itak na nagustuhan mo. Ang haba ng itak na ito ay humigit kumulang 2 talampakan. Kumikinang sa talam ang malamig nitong kislap, at may bahagyang kurbada ang likod ng talam nito. Tamang-tama sa kamay ang puluhan nitong gawa sa kahoy na elm. Humingi ng 200 wen ang matandang may-ari ng tindahan. At sinabi niyang kung sa kanya mo ibebenta lahat ng mahuhuli mo sa hinaharap. Iyon na ang magiging presyo. Nagtiimbagang ka. Sa huli, naglakas loob ka pa ring bilhin ito. Nagtanong ka rin ng presyo ng pana. Pero dahil sa sobrang mahal, wala kang nagawa kundi huwag na lang ituloy. Pagkatapos bilangin ng matandang may-ari ang pera, inabot niya sa iyo ang mga tansong barya. Isinabay na rin niya ang kaluban ng itak. Kasabay nito, mabuti niyang ipinaalala na may mga grupo ng lobo at mababangis na tigre sa kalaliman ng bundok. At mayroon pa raw mga engkanto. Kung sakaling makasagupa ka ng engkanto, kailangan mo raw talagang tumakas agad. Kahit na nag-aalinlangan ka, nagpasalamat ka pa rin sa matandang may-ari ng tindahan. At umalis na sa tindahan. Pagdating mo sa isa pang tindahan, nakita ng tindero ang iyong damit, na luma at punit-punit. Kaya mabait niyang inirekomenda sa iyo ang murang bigas at harina. Pero direkta kang bumili ng 2 gatang ng piniling bigas. At 4 na gatang ng harina. Agad-agad kang gumastos ng 400 wen. Labis itong ikinagulat ng tindero. Pasan-pasan mo ang mahigit 70 gin ng pagkain habang nagmamadali kang umuwi. Nang malapit ka na sa bahay, mula sa malayo ay natanong mo na ang maraming taong nakapalibot sa tapat ng bahay nyo. Iyon pala ay ang mga tauhan ng mayaman sa inyong nayon na si Li Jinbao. Kinukumbinsi nila ang iyong ina, si Ginang Fan,
Naibenta ang 5 munang matabang lupa ng pamilya. Sa mababang halaga na 6 na tail ng pilak kay Li Jinbao. Medyo natitinag na si Ginang Fan. Iniisip niyang hintayin ang iyong pagbabalik para mapag-usapan ito. Sakto namang, dumating ka. Malinaw mong sinabi na may pagkain na sa bahay. Kaya hindi maaaring ibenta ang lupa. Nang makita ng lahat ang sako ng bigas na pasan mo sa iyong balikat. Lahat sila ay labis na nagulat. Mayroong naghinala na nangutang ka sa mas mataas na tubo para lang makabili ng mga pagkain iyon. Pagkatapos ng usap-usapan, dahil nabanggit ang usurero na si Ginoong Chen, wala nang nangahas na magsalita sa kanila. Tandaan ninyo, si Ginoong Chen ng bayan ng Hu ay ang pinakamayamang tao roon. Mayaman at makapangyarihan, malapit siya sa mga opisyal ng probinsya. Mayroon pa siyang isang grupo ng mga tauhan. Nagpapautang siya ng may malaking tubo. Lahat ng nangutang sa kanya ay walang magandang kinahinatnan. Sa buong lugar ng Hu, siya ang kinatatakutan. Kahit ang lokal na mayaman na si Li Jinbao ay hindi nangangahas na agawan siya ng negosyo. Kaya naman ang matandang may balbas kambing at ang iba pa ay marinig na posibleng nang utang si Qin Ming ng may malaking tubo. Sigurado na silang hindi makukuha ni Li Jinbao ang 5 ektaryang lupain na iyon. Nang marinig ni Fan Shi ang usapan ng mga tao, agad na namutla ang kanyang mukha. Puno ito ng takot, galit, at pagkadismaya. Nang makita ito ni Qin Ming, hinayla niya ito at nagmadaling umuwi. Hindi malaman ng mga tao ang gagawin. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap, sumunod sila sa matandang may balbas kambing. At naghandang ibalita ang narinig nila kay Li Jinbao. Pagdating sa bahay, ikinwento ni Qin Ming kay Fan Shi ang pagpunta niya sa bundok para manghuli ng lobo para makabili ng pagkain. Pinagpawisan ng malamig sa takot si Fan Shi. Tumayo si Qin Ming at umikot, para ipakita na ligtas siya at walang anumang nangyari. Nakita ni Fan Shi ang dalang ulo ng karit ni Qin Ming. Ang mahabang sibat at ang matalim na itak, bagamat may hinala na siya. Nagtanong pa rin siya kung para saan ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Qin Ming na binata na siya at gusto niyang tumulong sa gastusin ng pamilya sa pamamagitan ng pangangaso. Si Fan Shi at ang nakababatang kapatid, si Qin Yu, ay puno ng pag-aalala ang mga mukha, ngunit buo na ang desisyon ni Qin Ming. Wala nang nagawa si Fan Shi kundi ang mapabuntong hininga. Ang baniling pagkain ni Qin Ming ay sapat lamang para sa kalahating buwan. Kung maubusan sila ng pagkain sa mga susunod na araw, magugutom pa rin ang buong pamilya. Maghapon naging abala si Qin Ming, kaya lumakas ang kanyang kain. Nang makita niya ang kanyang ina at kapatid na nagtitipid ng pagkain. Ilang subo lang ay busog na. Alam niya sa kanyang puso, bago malutas ang krisis sa pagkain, walang silbi ang pilitin siya. Kailangan niyang mabusog para magkaroon ng lakas na umakyat sa bundok para mangaso. Kinaumagahan, madaling araw, madilim pa ang langit, kumikinang ang mga bituin. Kinain ni Qin Ming ang natirang pagkain mula kagabi. Kasama ang tinapay na gawa sa iba't ibang butil na luto ng kanyang ina. Dinampot niya ang kanyang mahabang sibat, pinasan ang basket na yari sa yantok, at lumabas na ng pinto. Hawak ni Ginang Fan ang kamay ng nakababatang kapatid na babae, habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Qin Ming. Pag-ulong siyang nagbilin na mag-ingat, namumula ang mga mata ni Qin Yu. Puno ng pag-aalala, sobrang lamig sa bundok, hawak ni Qin Ming ang kanyang mahabang sibat. Hinahawi ang mga damo at baging. Maingat niyang inoobserbahan ang paligid. Kahit na sinasabi ng lahat na kakaunti lang ang mababangis na hayop sa paanan ng bundok. Hindi siya naglakas loob na magpakampante. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa damuhan. Hinawi ito ni Qin Ming para tingnan. Isa pala itong ahas na mahigit kalahating metro ang haba. Isang short-tailed snake na kulay dilaw na may mga itim na marka. Lubhang makamandag, mabilis ang kanyang kilos. Humakbang siya pasulong, at sa isang saksak lang ng sibat ay napako na niya ang ahas sa lupa. Ilang beses pamitik ang buntot ng ahas, at hindi na ito gumalaw. Sa mga oras na iyon, may umalingaw na parang boses ng makina. Nakapatay ng isang short-tailed snake. Tumaas ng 3 puntos ang kill value. Kill points, 3 puntos. Noon lang naintindihan ni Qin Ming ang gamit ng kanyang golden finger. Pwede siyang mangaso para mabuhay. At kasabay nito, tumataas din ang kanyang mga puntos. 2 pakinabang sa 1 kilos. Inihagis niya ang patay na ahas sa loob ng basket, at nagpatuloy sa paghahanap ng manghuhuli. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, wala siyang nahanap. Bumaba siya sa hilagang dalesdis ng bundok, at nakarating sa paanan ng ikalawang bundok. Tinitingnan niya ang kumpol ng mga puno sa gitna ng dalesdis. Doon niya pinatay ang lobo kahapon. Umaasa siyang suswertehin din siya ngayong araw. Ngayon, hawak niya ang sibat na may pulang borlas. At may punyal na nakasukbit sa kanyang baywang. Kung makakatagpo siyang muli ng nag-iisang lobo, siguradong sigurado siyang mananalo. Habang paakyat siya sa daan sa bundok, biglang tumalas ang tingin ni Qin Ming. Mabilis niyang itinarak ang kanyang mahabang sibat. Isang malakas na tunog ng pagtusok ang umalingaw-ngaw. Isang kunwang ligaw ang natuhag. At napunta sa kanyang harapan. Nagpupumiglas ang 4 na paa ng kuneho sa sibat. Pilit na nagpupumiglas para makatakas. Ibinaba ni Qin Ming ang sibat kasama ang kuneho sa lupa. Hinawakan ang mga tainga nito. At ginamit ang punyal para hilaitan ang leeg. Nagpumiglas pa ng sandali ang kuneho. Hanggang sa unti-unti na itong hindi gumalaw. Nakapatay ng 1 kunwang ligaw. Kill value, tumaas ng 1 puntos. Slaughter value, tumaas ng 1 puntos. Slaughter points, 4 na puntos.
Hindi pinansin ni Chinming ang parang makinang paalala. Inilagay niya ang kuneho sa basket na pasan sa likod. At nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Malawak ang kagubatan. At maraming mababangis na hayop. Ngunit mahirap silang hanapin. Pagsapit ng tanghali, wala pa ring nahuhuli si Chinming. Samandaw siya sa isang bato habang ninunguya ang tinapay na gawa sa iba't ibang butil. Katatapos lang niyang kumain ng makarinig siya ng kaluskos ng mga sanga. Mabilis niyang dinampot ang kanyang sibat. Nakita niya ang isang kulay abo at kayumangging hayop na mahahaba ang binti na tumatakbo palapit. Tumatakbo ito habang palinggan lingon sa likod. Isang aso, nakilala ito ni Chinming. Itataas pa lang sana niya ang kanyang sibat. Nang mapansin niyang may ilang lobo sa likuran ng aso. Dumaan lang sa kanyang tabi ang aso. Sumigaw si Chinming sa mga lobo. Nagulat ang mga lobo at nagtago sa mga palumpong. Paglingon niya, nakita niyang pinapanood siya ng aso mula sa di kalayuan. Lihim na natuwa ang tandang si Chinming. Itinutok ang mahabang sibat sa lalamunan ng roe deer. Nagulat ang roe deer at sinubukang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Isang tama lang ni Chinming, patay na ito. Napatay ang isang roe deer. Ang kill value ay tumaas ng 6 na puntos. Slaughter points, 10 puntos. Maaaring i-convert sa 100 gene ng lakas. I-convert ba? I-convert, bulong ni Chinming. Hindi na niya pinansin pa ang pagbabago sa kanyang lakas. Maingat siyang tumingin sa mga palumpong kung saan nagtatago ang mga lobo. Alam ni Chinming na ang mga roe deer ay duwag pero mausisa. Sumigaw siya kanina para takutin ang mga lobo. At para manatili ang roe deer. Ngayong tumaas na ang kanyang lakas. At may hawak pa siyang mahabang sibat. Hindi na siya takot sa 5 lobo. Dahan-daang pumalibot ang mga lobo. 3 ang nasa harap. Nakaan yung pamaypay na nakapalibot sa kanya. Nagpakawala sila ng mababang ungol. Ang 2 naman ay sinubukang umikot sa kanan para agawin ang roe deer. Tiningnan ni Chinming ang 2 lobo na gustong kunin ang roe deer. Nang makitang hindi sila pinipigilan ni Chinming sa pag-agaw sa roe deer, naglakas loob silang lumapit. Ang 3 lobo sa harap ay mas lalo pang lumapit, at nag-anyong susugod. Naiintindihan ni Chinming ang kanilang intensyon. Pero pumunta siya sa bundok para mangaso. Paano niya hahayaan ang mga lobo na magtagumpay? Sumigaw ng malakas si Chinming. Itinaas ang sibat at sinaksak ang lobo sa kanyang harapan. Hindi nakaiwas ang lobo. Natama nito sa mata ng mahabang sibat. Natumagos sa bungo nito. Napatay ang isang lobo. Ang kill value ay tumaas ng 10 puntos. Maaaring i-convert ang slaughter point sa 100 gene ng lakas. I-convert ba? I-convert. Isang mainit na agos ang damaloy sa buong katawan niya. Lubos na tumaas ang lakas ni Chinming. Binunot niya ang mahabang sibat. At muling sinaksak ang lobo sa kanan. Ang lobo sa kanan ay napasigaw sa takot dahil sa aking ginawa. Natatarantang tumakas papunta sa kanan. Nakahanap ng tiyempo ang lobo sa kaliwa. Bigla itong lumundag. At damamba sa kaliwang balikat ko. Yung 2 pang lobo na akala ko'y tatakas na. Mabilis ding sumugod mula sa kaliwa. Puno ako ng lakas dahil sa kapangyarihang kitatamo ko lang. Hindi ako natakot na harapin ang 3 lobo. Iwinasiwas ko ang sibat, isang hagupit na paalang. Tumalsik ang unang lobong sumugod. Agad kong sinaksak sa tiyan ang sumunod na lobo. Lumundag sa ere ang pangatlong lobo. Mabilis kong binunot ang aking punyal at sinaksak ito hanggang mamatay. May biglang sumalakay mula sa aking likuran. Yung lobo pala na nagkunwaring tumakas ang tumitraidor sa akin. Yumuko ako para iwasan ang atake. Kasabay nito ay pinakawalan ko ang isang malakas na suntok. Tumalsik ito ng mahigit 5 metro ang layo. Nang makita ito ng lobong una kong pinatalsik, natakot ito at tumakas na bahagang buntot. Nakapatay ng isang lobo. Nadagdagan ng 10 puntos ang iyong kill value. Ang kill points ay maaaring gawing 100 unit ng lakas. I-convert. Muling tumunog ang paalala. I-convert lahat. Masaya kong sigaw. Isang mainit na enerhiya ang damaloy sa aking katawan. Naramdaman ko ang biglaang paglakas ko. Tinatayang umabot na ito sa mahigit 800 unit. Pakiramdam ko, kayang-kaya kong batasin ang tiyan ng lobo sa isang suntok lang. Pasan ko ang 4 na lobo at isang aso pag-uwi. Gulat na gulat si inay at ang kapatid kong babae. Matapos akong suriin ni inay. At makitang mayroon lang akong maliliit na gallows. Nakahinga siya ng maluwag. Isinakay ko ang mga lobo sa kariton. Pinatungan ko ng dayami. At tinalian ng mahigpit gamit ang lubid. Hinawakan ko ang lubid para hakin. At itinulak ang kariton palabas. Sa lakas kong ito, madali lang sanang buhatin ang mga lobo. Pero ayokong maging masyadong agaw pansin. Kaya nagkariton na lang ako. Nakita ito ng isang taga-nayon, si Lee Ergo. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Bigla niyang hinawi ang mga dayami. Gulat siyang sumigaw, ang daming lobo. Si Lee Ergo ang siga sa nayon. Mahilig siyang kumupit ng mga gamit. Sinasamantala niya ang pagiging kamag-anak nila ni Lee Jinbao. Kaya naghahari-harian siya sa lugar. Napakunot-noo ako at tumingin kay Lee Ergo. Natakot siya sa tingin ko. Biglang nawala ang lahat ng kayabangan niya. Mahina siyang nagtanong, ikaw ba ang may gawa ng lahat ng to? Hindi ko siya pinansin. Maingat kong ibinalik ang takip na dayami. At tinulak ko na ang kariton paalis. Nakatingin lang si Lee Ergo sa likod ko habang papalayo. Nanggagalaiti siya sa galit, pero hindi siya nang ahas na magsalita. Alam niyang imposibleng napulot lang ang ganoong karaming lobo. Napagtanto niyang hindi ako basta-bastang kalaban. Bigla niyang naalala si Lee Jinbao. At ang utos nito sa kanya na bantayan ang pera ko para sa pagbili ng bigas.
Naisip niyang kailangan niyang sabihin kay Li Jinbao ang kanyang natuklasan. Dumating ako sa tindahan ng mga produktong gubat at inilagay ang mga lobo sa ibabaw ng counter. Nakita ito ng matandang may-ari ng tindahan. Napanganga siya sa gulat. Ay ho, ito ba ang mga nahuli mo ngayong araw? Napakagaling. Ayaw ni Chinming na maging sobrang agaw pansin. Kaya nagsinungaling na lang siya. Pagkatapos ay minadali niya ang matandang may-ari na kwentahin kung magkano ang lahat. Huminahon muna ang matandang may-ari. Tinimbang niya ang 4 na lobo. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang abacus para magkwenta. Sinabi niya kay Chinming, lahat-lahat ay 3,975 wen. Gawin na nating 4 na kwan. Maraming salamat po, Ginoo. Tinanggap ni Chinming ang mga tansong barya. At muli siyang tumingin sa mga armas. Nagtanong siya sa matandang may-ari, Ginoo, mayroon po ba kayong mas mabigat na sibat? Matagal na niyang nararamdaman na medyo magaan ang dati niyang sibat. Ngayong ang lakas niya ay umabot na sa mahigit 800 jin. Mas lalo niyang naramdaman na para na lang itong Wallace Tingting sa gun. Naisip niyang palitan na ito ng mas babagay sa kanya. Nagtatakang napatingin sa kanya ang matandang may-ari, ay ho, kakabili mo lang ng mahabang sibat kahapon. Bakit ngayon parang magaan na para sayo? Saka umiling at sinabing, ang mga armas na tinitinda sa aming tindahan ay para lang sa mga mangangaso. Kung gusto mo ng mas mabigat, sa training hall sa sentro ng bayan o sa kampo ng militar ka lang makakahanap. Hindi ko kayang kumuha ng ganon dito. Hindi naman nagulat si Chinming dito. Alam niyang maswerte nang may tindahan sa bayang ito na nagbebenta ng armas. Halos imposible nang makahanap ng mga dekalidad na armas. Tumingin siyang muli sa mga pana na nakasabit sa pader. Saglit siyang nag-alinlangan. Naisip niyang kulang ang kanyang pera. Kaya nagpasya siyang bumili muna ng pagkain. Para masigurong hindi sila magugutom sa mga susunod na araw. Babalikan na lang niya ang mga pana sa susunod na makahuli siya. Bago umalis, nagbilin pa ang matandang may-ari ng tindahan sa binata. Sa susunod na makahuli ka, siguraduhin mong sa akin mo ibenta, ha? Bibigyan kita ng magandang presyo. Dinala ni Chinming ang ahas na putol ang buntot sa bayan. Saka isa-isang batika, naamoy niya ang matapang na halimuyak ng mga halamang gamot. Nakita niya ang isang masiglang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng kabinet ng gamot. Nakita ng matanda ang ahas na hawak ni Chinming. Tumayo ito at kinuha ang ahas mula sa binatang nagbebenta nito. 10 barya. Hindi inaasahan ni Chinming na mabebenta ito sa halagang 10 barya. Agad siyang pumayag. Pagkabenta ng ahas, pumunta siya sa tindahan ng bigas at gumastos ng 4 na kwan na pera para sa 40 jin na bigas. Habang naglalakad pa uwi, gaman ang pakiramdam ni Chinming. Mula nang mapunta siya rito, takot na siyang maranasan muli ang pakiramdam ng pagkagutom. Ngayong mayroon na siyang mahigit 500 jin na pagkain. Hindi na kailangang mag-alala ng buong pamilya sa krisis sa pagkain sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Pero kahit may pagkain na, kulang pa rin sa tubig. Mukhang kailangan niya pa ring manggaso ng tuloy-tuloy. Para makakain at makainom sila ng maayos. Kara-rating pa lang ni Chinming sa nayon habang tinutulak ang kanyang kariton. Nang maramdaman niyang mayroong lihim na nagmamasid sa kanya. Bilang isang mangangaso, matalas ang kanyang pakiramdam. Lumingon siya sa direksyon ng isang marangyang tarangkahan na gawa sa berdeng ladrilyo. Iyon ang tahanan ng mayamang si Li Jinbao. At tama nga, sa ilalim ng tarangkahan. Pinagmamasdan siya ni Li Jinbao habang nakapamayaywang ang mga kamay sa likod. Nasa likuran niya si Li Ergo. Nakaturo pa rin ang daliri niya kay Chinming. Nang makita si Chinming na nakatingin, tumahimik si Li Ergo. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Suminghal si Jinbao at umuwi galing sa kanyang ehersisyo sa umaga. Sumunod sa loob si Li Ergo at ang iba pa. Napangisi ng malamig si Chinming. Nagpatuloy siya sa pagtulak ng kariton pa uwi. Lumapit si Li Ergo kay Li Jinbao. Pag-ulong niyang sinabi, Tiyo Jinbao, tingnan niyo ang batang yan, ang dami niyang tulak na butil. Siguradong naibenta niya ang mailap na lobo. Napahinto sa paglakad si Li Jinbao nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na talagang nakahuli ito ng hayop. Mukhang hindi siya ng utang sa patubuan. Sa mga sandaling iyon, ang matipunong lalaki sa likuran na si Kiao San ay nagsalita ng may mabangis na mukha, Don Lee. Hahanap tayo ng pagkakataon para pumunta sa bundok at tapusin siya. Akmang magsasalita na sana si Ergo. Nang makita niya ang mabangis na titig ni Kiao San, mabilis siyang tumahimik. Itong si Kiao San ay natuto ng kung fu sa isang martial arts gym sa syudad. Mayroon siyang personal na ugnayan kay Li Jinbao. 6 na buwan na ang nakalipas, may nakaaway siya. Dinala niya ang kanyang mga tauhan sa nayon ng mga Li. Kinupkop siya ni Li Jinbao para maging maton niya. Tinulungan siyang agawin ang mga lupain ng 4 o 5 pamilya. Ang mga taga-nayon ay parehong galit at takot sa kanila. Suminghal ng may pang-aalipusta si Kiao San, ano naman ang hibat sa pagpatay ng lobo. Ang tunay na matapang ay yung pumapatay ng tao. Ang pagpatay sa 17 o 18 taong gulang na batang iyan ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok. Don Lee, susugurin ba natin siya sa bahay niya para tapusin na siya? O hihintayin natin siyang pumasok sa bundok? Habang nagsasalita, gumawa siya ng senadoryas na parang ginigilitan ang leeg. Kumunat ang noo ni Li Jinbao at malalim na nag-isip. Sa mga nagdaang araw, pinaghihinalaan ng mga taga-nayon na may kinalaman kayo sa nangyari sa mga pamilyang iyon. Para maiwasan ang pagkakagulo, lihim ninyo siyang sundan sa bundok at doon na kayo kumilos. Nakangiting tumango si Kiao San. Don Lee, ito na ang huling beses na tutulungan kita.
Makalipas ang 2 araw, babalik na kami sa syudad. Nagtaas ng kilay si Li Jinbao. Sumilay sa gilid ng kanyang labi ang isang ngiting bahagya lang mapansin. Resolbado na ang problema nyo sa kaaway. Sabi ni Kiao-san, tinulungan siya ni Daiko na tapusin ang kaaway niya. Naghahanda ng umuwi, agad namang nangako si Li Jinbao na maghahanda ng kanilang baon sa paglalakbay. Pero sabi ni Kiao-san, hindi kailangang magmadali. Hintayin munang mapatay ang lalaking iyon bago umalis. Kalalapag pa lang ni Chinming sa tapat ng kanilang bahay, ay naamoy na niya ang bango ng karne. Mukhang sa wakas, makakakain na rin ng karne. Napalunok siya ng laway. Mula nang mapadpad siya rito, ito ang unang beses na nakaamoy siya ng karne. Agad na nanubig ang kanyang bibig. Pagdating ni Chinming sa bahay, samalubong ang bango ng nilagang karne. Mabilis siyang pumasok sa bakuran habang tinutulak ang karetilyang puno ng mga butil. Nakita ng nakababata niyang kapatid na si Chinyo ang mga butil sa karetilya. Ngumiti ito ng matamis na halos maging guhit na lang ang mga mata. Sumigaw siya na noong nakaraang 2 araw lang ay nag-aalala ang kanilang ina na baka sila magutom dahil wala nang makain. Ngayon, may bigas na at may karne pa. Gumaganda na ang buhay. Lahat ng ito ay dahil kay kuya. Lumabas mula sa kusina ang ina nilang si Ginang Fan. Nang makita ang mga bigas, namula ang kanyang mga mata at tumulo ang luha. Umaasa sa pangangaso ng anak para buhayin ang pamilya. Hindi naging maganda ang kanyang pakiramdam tungkol dito. Pinayapan ni Chinming ang loob ng kanyang ina. Pagkatapos, inilipat niya ang mga bigas sa kamalig. Sa araw na iyon, napakabango ng karne. Kumain ng masaya ang buong pamilya. Naubos ang kunwang gubat. Marami rin silang nakain na karne ng aso. Ang aso ay tumitimbang ng mga 25 kilo. Matapos tanggalin ang balat at lamang loob, mahigit 15 kilo ang natira. Sa araw na iyon, niluto ni Ginang Fan ang kunwang gubat at isang bahagi ng karne ng aso. Plano niyang lutuin ang natitira kinabukasan. Kinaumagahan, nagdala si Chinming ng pagkain papasok sa kabundukan. Hindi pa siya nagtatagal sa loob ng bundok, nang makakita siya ng ilang manok labuyo na naghahanap ng makakain. Sumugod siya at sinibat ang isa hanggang sa mamatay. At gamit ang mahabang sibat, hinampes niya ang isa pa hanggang sa mawalan ng malay. Nakahuli siya ng 2 manok, habang naririnig ang paalala ng sistem na tumataas ang kanyang puntos sa bawat pagpatay.